Para sa akin, hindi worth it bigyan yung pamilya niya. Yung binibigay naming pera, halos pagpuyatan namin yun ng ilang araw. Pero kung gastusin nila ay isang oras lang. Single mom ako at meron akong isang anak na babae, 10 years old. Matagal na kaming iniwan ng ex ko dahil babaero at walang ambag sa buhay namin. Sa ngayon may bago na akong ka-live-in partner at sobrang bait at sipag niya. Mabait at tanggap niya pati ng pamilya niya na single mom ako. Kumuha kami ng housing loan at magkasama na kaming tatlo ng anak ko. Madalas nagigipit kami dahil sa sobrang mahal ng gastusin. To the point na tama lang yung sinasahod naming dalawa para pagkasyahin sa araw-araw. Lumaki ako sa pamilya na never kaming magkakapatid na ginawang retirement plan ng parents ko. Kaya never kaming inasahan ng parents ko sa mga gastusin. Salungat sa pamilya ng boyfriend ko ngayon dahil may nanay siyang never nakapagtrabaho na halos sa mga anak niya lang nakaasa. Tatlo silang magkakapatid at pangalawa siya at nag-iisang lalaki pa. Government nagtatrabaho yung dalawa niyang kapatid kaya mataas ang sahod. Halos yung dalawa niyang kapatid ang gumagastos sa gamot ng nanay nila at mga bills nila. Minsan nagchat sila sa partner ko na sana man lang ay mag-abot sa kanila kada sahod. Minsan inaabutan naman namin pandagdag sa gamot ng nanay niya pero minsan ay hindi rin namin nabibigyan. Dahil kapos talaga kami at hindi naman maganda yung trabaho ng boyfriend ko kumpara sa trabaho ng dalawa niyang kapatid. Sabi pa nga ng nanay niya kaya kami hirap sa buhay ay dahil hindi tumutulong yung boyfriend ko sa kanila. Kahit alam naman nilang gipit at maliit ang sahod namin at nagbabayad kami monthly sa housing loan namin. Nagsabi sa akin si boyfriend ko na balak na lang niyang abutan yung pamilya niya kada sahod. Pero hindi ako umimik sa sinabi niya. Iniisip ko rin kasi na wala akong karapatan na pagbawalan siya dahil live-in partner ko pa lang siya. Pero para sa akin, hindi kasi worth it bigyan yung pamilya niya dahil napakagastos din at yung binibigay naming pera sa kanila halos pagpuyatan at pagpagura namin yun ng ilang araw. Pero kung gastusin nila isang oras lang at puro luho ang binibili ng mga kapatid at nanay niya. Mabuti nga sila nabibili nila yung gusto nilang gadgets. Pagkain, naka-aircon sa bahay, malaki ang sahod. At palagi pang nasa party yung nanay at mga kapatid niya kasama ng mga mayayaman na kaibigan. Balak pa ng nanay at mga kapatid niya na magbakasyon sa ibang bansa. Samantalang kami na halos pagkasyahin lang naming dalawa yung sahod namin, ni hindi pa rin kami makapag-ipon ng maayos. Balak pa naming magpakasal next year pero nababawasan yung ipon namin kada hihingi sila. Nasabihan ko na rin naman dati yung boyfriend ko tungkol dyan pero tuwing kinakausap siya ng nanay niya, naaawa siya at nabibrainwash. Kaya napipilitan siyang magbigay kahit alam naman namin na hindi talaga ginagamit sa tama yung perang inaabot namin. Mami Len, tama bang sabihin ko ulit ngayon sa boyfriend ko na wag nang abutan yung pamilya niya ng pera? Kasi hindi naman worth it bigyan. Minsan napapaisip ako paano kaya pagkasal na kami at magkaroon kami ng anak. Baka ito pa ang dahilan ng pag-aaway namin ng boyfriend ko. Letter sender, Angel ng Pasig. Regarding sa bahay na nakuha nyo, share kayo sa pagbabayad. Ang tanong ay kanino ba nakapangalan? Kasi kung kanino nakapangalan, dapat siya lang yung mag-shoulder. Sabi mo parehas kayong nagbabayad, so dapat meron kayong agreement or settlement. Kasi hindi pa kayo kasal at hindi pa yan conjugal. Alam din ba ng pamilya niya na may pinag-iipunan kayong kasal? Dapat consistent kayo sa pinaglalaanan yung kasal kasi kung laging awa si boyfriend, hindi kayo makakaipon niya. Better erase ng partner mo yung about doon. Kasi yung wording ni mother na kaya kayo naghihirap kasi hindi kayo nagbibigay sa kanila. So meaning required sa mindset niya na obligasyon siya kahit may pamilya na yung anak niya. Yari tayo sa future biyanan. Mapakasal or live-in situation pag pamilya ng lalaki. Dapat inaagapan ng lalaki ang misunderstanding sa pagitan mo at ni future biyanan. Kasi for better communication, kailangan niyang mamagitan para hindi maghalo ang balat sa tinalupan. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len mo. Kung sa kwento mo maluho at may nagsusustentong ibang kapatid na nakakaalwan, may balak pang mag-ibang bansa so hindi bahite. Maayos ang buhay pero nag-uubliga. Feeling ko inuubliga lang talaga kayong magbigay. Like many scenarios, single mother issue na may anak sa una. For sure may paltek pa yan na pag hindi kayo kasali wala kang karapatan. Kasi kaya gigil si future biyanan feeling dihado ang anak niya sa sitwasyon nyo. Masakit pero real talk yan. Kung pareho naman kayong may work, hayaan mo na muna siyang mag-abot-abot. Lalo sa gamot or essential, pas na lamang sa luho. Kasi wala pa naman kayong sariling anak. Wag lang sa point na sasabihin mo wag abutan ng pera kasi hindi naman worth Sounds it. Like judgmental and advanced thinker ka na madamot ang dating. Napakadami mong alam about sa alwa ng pamilya niya. Ang tanong, naiintindihan ba nila yung gipit status kasi nyo? Kasi baka akala nagdadahilan lang kayo. Dalawa kayong nagtatrabaho, wala pa kayong sariling anak. Pero daing na daing ang kwento mo. Tapos sabi mo pa madaling nabe-brainwash ang jowa mo. So meaning malambot ang ilong pagdating sa pamilya. Baka magka-problema kayo niyan pag masyado kang vocal sa nararamdaman mo. Hindi malayong magkaroon kayo ng problema sa near future. Ang sitwasyon nyo ngayon, mami, parang dalawang bulkang nagpapahiwatig sa nalalapit na pagsabog. Pakiramdam ko pa naman sa'yo, mukhang hindi ka rin naman papahipo sa tenga